Hello guys, Edgar ni na nga. Samahan niyo ako sa almost 10 minutes ng buhay ko dito sa Poland. Ito, pagkagising, inaayos ang kama. At mapapagalitan ng inay kapag umalis ng bahay nang hindi maayos ang hinigaan. Yan. Hindi ko alam pagsasabihin ko dito. Hindi ko talaga alam. Pagpasensyaan niyo na ang kalat ng kwarto ko. Ay, naku naman. Ito na nga, nagre-ready ako para maglaba ng mga pinagpalitan ko ng cover ng kama, ng pillowcase. Ayan, madali. At may pupuntahan kami ng araw na to. Absent nga kami ng mami sa trabaho at kami may lalakadin sa Warsaw. Hindi ko alam kung anong tamang pronunciation doon. Warsaw ba o ewan ko din. Hindi ko alam. Nagre-ready na kami ng mami para kumain. Para sa pupuntahan namin, hindi na kami magugutom. Dahil almost 2 hours ang biyahe namin ng mami papuntang Warsaw. Pero may kasama pala kami, hindi kami magbabiyahe. Kasama namin si Ate Shi. Friend namin yun na may sasakyan. Ay di kami mamamasahe papunta doon. Chikahan lang kami ng mami dito. Dami namin chika. Araw-araw kami magkasama pero araw-araw din kami hindi nauubusan ng kwento. Chika. Dami nag-aakala sa trabaho namin na anak talaga ako ng mami. Pero di nila alam. Kaklase lang ako ng anak niya nung college. Na naging best friend ko na din talaga. Hindi ko alam talaga anong sasabihin ko dito. Nagluluto lang. Alam mo ba ng mga oras na to, iniisip ko kung anong pagsasabihin ko dito sa video na to. Kasi nag-try lang naman ako. Yan, panoodin nyo na lang kung anong ginagawa ko. Baka nagtataka kayo kung ba't naglagay ako ng talokbong sa ulo. Kakapit kasi yung amoy ng piniprito dito sa buhok ko, nakaligo na ako kagabi. Dito kasi sa Poland, nasanay na after work, magpapahinga lang ng konti, maliligo na para kinabukasan, diretso na agad sa trabaho. Dali-dali kasi ang oras. Para-paraan na lang para wag kumapit yung amoy ng niluluto sa buhok. Ganito ginagawa namin ng mami. Kasi minsan, every other day kami naghuhugas ng buhok. Pero naliligo kami ng katawan na wag kayong judgmental. Pinagsabay-sabay ko nilulutuin ko dito kasi nagmamadali na din. Maya-maya na lang dadating na si Ate Shi. Nakakahiya naman. Makikisabay na lang kami tapos aantayin pa niya kami. Kaya madaling-madali ako ng pagluluto dito para pagkatapos ng mami maligo, kakain na lang kami. Patapos na ako magluto nito. Isa pa nakakatuwa sa mami na kahit anong lutuin ko, sarap na sarap siya. Hindi ko alam kung masarap ba talaga yung mga niluluto ko. Nag-outfit check muna ako habang nag-aantay sa mami. Katagal magbihis. Ito si Ate Shi. Sobrang daming kwento. Simula pag-alis ng bahay hanggang makarating kami ng Warsaw. Grabe ang kwentuhan. Pero sobrang thankful din naman ako kay Ate Shi. Kasi kung saan siya magpunta, inaayaw niya ako minsan. At ang dami ko ding napupuntahan dito sa Poland dahil ni Ate Shi. Ito yung reason kung bakit kami nagpunta ng Warsaw. Nagpa-member ako sa OWA. Kasi na mami, nag-renew sila ng OWA nila. Tapos ito din yung isang reason, yung pagkain.
Guys, sobrang sarap ng cake na yan. Nag-expect ako ng kanin, pero puro sweets. Patay ang diet na ito. Tapos isa din to sa reason kung bakit kami pumunta dito sa Warsaw. Ang bumili ng mga gulay na nabibili sa atin. Doon sa lugar namin, walang mabibilhan ng mga gulay na nabibili kagaya na sa Pilipinas. Dito sa Warsaw, madami. At mamimili ka talaga ng store, pero mamimili ka din ng mga tindahan na magaganda pa yung gulay. Yung iba kasi mga sira na. Walang kamote eh. Wala, balinghoy lang mayroon sila. Pangit anak niyan, diyan ako nakabili. Tapos na kaming mamili ng mga gulay dun sa dalawang store na napuntahan namin. Pupuntahan kami sunod na store. Medyo malayo yun dito sa napuntahan namin. Malapit na yun sa Central or train station. So, tinry ko tong matcha cake. Masarap siya guys, hindi siya buhaghag. Iniisip ko kung paano siya ginawa para magawa ko din. Pero, tinatamad ako. Isipin ko na lang. Verified. Sabi niya, okay lang yan. May yan naman online. Huwag mo lang online naman. Sabi niya sa akin, huwag mo na umalista. Sabi niya, hindi ako alis. Sinita mo sa dalawa. Oo, samarin mo ulit siya. Hindi, okay lang naman. Baka namimiss mo ang Warsaw. Ayan na siya. Oo, okay lang kasi meron Next week, pupunta ka dyan. ano ba yun? Punta ka naman ng Lublin, te. Sa ano siya yun? Saan? Pag ano, kasi, ano eh, pag sa next ano ko, sa next, Saan mo yung nabili yun? Sa ano paalam ko siya? ng Yung day off. naminig ka na umiinom din. Lagi kasi kami may pasok. Ito lang yung dahilan ng pagpunta namin dito sa pangatlong store na pinuntahan namin. Yung sitaw at yung bunga ng malunggay. Nakabili na ako na. Ayun. Ang bestseller nila yung parang saan? Hindi ko nakikita. Ah, kita ko na. Wait. H&M, maganda dito kapag Kakain muna kami at nagutom na. O, tingnan niyo ang aming batihadong pinagkainan. Napakalaki ng mga credit plato. card to. At napabili pa nga. Pero hindi yan akin. Binitbit ko lang para kunyari lang. Naglakad-lakad muna kami. Dahil after ng malamig na season, ngayon lang ulit kami nakaramdam ng araw. Natapos din ang lamig. Nag-decide kami na umakyat dyan sa Warsaw Tower. Pero di namin in-expect Ang mahal ng entrance. Pero sobrang ganda ng loob ng building nila guys. Ayan o, sobrang taas. Parang kung di ako nagkakamali hanggang 59th floor yan. Doon dapat sa taas kami pupunta. Di na kami natuloy. Kasi sobrang mahal talaga ng entrance. 70 PLN. Oh, ang ganda ng loob niya, di ba? Ganyan ang loob niya. Ang dami ding tao, ang haba din ng pila. Ito ang mga mukha ng hindi nakapasok dahil ang mahal ng entrance. In-enjoy na lang namin ang sinag ng araw sa labas. At pauwi na kami. Dahil gagabi na, uuwi na kami. Almost 2 hours din ang tatakbuhin namin papunta dun sa amin.
Maraming salamat guys. Walang kakwenta-kwenta to pero maraming salamat kung nakarating ka hanggang dito. Ingat kayo. Bye! Radyo.